Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Hapon po, ito po ang latest update natin parang po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Tino. Si Typhoon Tino nga po andito na yan sa parte ng West Philippine Sea at sa may western section ng Coron, Palawan. At bahagya pa po itong lumakas na nasa 130 km per hour malapit sa gitna yung kanyang lakas at may pagbugso pa po yan na abot ng 180 km per hour. Medyo bumilis din ng bahagya si Typhoon Tino na nasa 20 km per hour. At inaasahan nga po bukas ng umaga ay lalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So asahan pa rin po natin masungit ang panahon sa parte ng Palawan at ilang bahagi pa ng western section ng Visayas, maging dito nga po sa Mindoro provinces. Kung mapapansin natin, apektado pa po yan abot pa nung diametro o sirkulasyon ni Typhoon Tino. Ganun din po sa parte ng Metro Manila at ilang bahagi nga po ng Central and Northern Luzon. Asahan natin may mga tsansa pa ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan. Yun naman po sa latest update natin dito naman po sa minomonitor natin na si posibleng bagyong Yuan ay stable pa rin nga po yung kanyang magiging ngayon direction ayon po sa forecast track ng European Center. Kaya maghanda nga po yung mga kababayan natin dito nga po sa parte ng Northern Luzon dahil posible nga po ang entry point po niyan dito sa may parte ng Tugigaraw at ang exit point pa rin po niyan sa may parte ng Ilocos Norte. At kung mapapansin natin, dahan-dahan na nga po lumalaki yung sirkulasyon nitong si posibleng bagyong Yuan dahil posible nga rin po na umabot po ito ng super typhoon category. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na habang posibleng papalapit ng ating bansa ito, may chance na humina dahil nga po sa amihan or yung pagtama niya po sa Sierra Madre, isa po yun sa magiging main factor para bahagyang humina itong si posibleng bagyong Yuan. Dito po sa inilabas na forecast track ng European Center, super typhoon pa rin ang posibleng maging category nito. At kung mapapansin nga natin, yung pagtama niyan dito sa may parte ng Sierra Madre and hihina po yan from category 2, bababa ng category 1. So, posible pa rin pong humina yan. And pagkatapos po niyan, pagtama po niyan dito sa may parte ng Northern Luzon, magre-recurve naman po yan patungo dito sa may parte naman ng Taiwan at magre-recurve ulit dahil nga po kung mapapansin natin yung kanyang magiging posisyon dahil po yan sa may northeast monsoon o yung amihan. So pagpangat po siya magre-recurve po muli at posibleng dito po siya malusaw, Sa ngayon nga po ito ang maghanda yung mga posibleng tamaan ni bagyong Yuan. So dito nga ang entry point niyan, asahan nga po natin sa may Tugigaraw. Then aabot po yan dito sa pagitan ng Pinukpok, Tineg, kung saan nga po at dito po sa Kabugaw at sa Badok, Ilocos Norte. Mag-ingat at maghanda na po yung ating mga kababayan dyan dahil panigurado po mapaminsala itong bagyong Yuan na to. Yung mga ating mga bahay ay itali na po natin at maging handa po tayo kung mapapansin nga po natin yung nangyari na si Typhoon Tino ay maraming dalang ulan, si bagyong Yuan ay posibleng marami ding dalang ulan. At dapat po makapaghanda tayo maging prepare sa posibleng sakuna na dala ni bagyong Yuan. So possible nga po yung pinaka target date po niyan sa forecast track natin ay by November 10. Monday po
ang posibleng landfall scenario nitong posibleng super typhoon Yuan. Kung mapapansin nyo po yung laki at lawak ng kanyang diametro, para po sa mga hindi nakakaalam yung kanyang diametro po ay mapapansin nyo po ay aabot po yan hanggang sa parte ng Central Luzon. At yung radius naman po niyan o yung pinaka-extended pa po niyan, aabot po yan hanggang sa parte ng Bicol region. Kaya hindi lang taga-norte yung dapat mag-ingat, maghanda rin po yung extreme northern Luzon, maging sa parte po ng Central Luzon, even dito nga po sa may parte ng Southern Luzon, maghanda rin po tayo dahil sa malakas na pagbugso ng hangin at mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dulot nga nitong posibleng super typhoon Yuan. Dito po sa ating advanced weather forecast, so possible nga po by November 6, sa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. And then pagdating ng November 7, dito dahan-dahan palalakas yan. Pagdating po ng November 8, possible po pumasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility. And then pagdating po ng November 9, nasa eastern section na po yan ng Central Luzon. At pagdating naman po ng November 10, ng alas 2 ng madaling araw, ay kung mapapansin nyo, nasa eastern section na po yan ng Tuguegarao. Pagdating po ng alas 8 ng umaga, expected natin by 8 a.m. ng November 10, nasa karagatan pa rin po yan. Pagdating po ng alas 2 ng hapon ng November 10, dito po ay papasok na po yan dito nga po sa may parte ng Tuguegarao. And pagkatapos po niyan, tumama dyan sa may parte ng Sierra Madre, expected nga po natin na posibleng hihina ng bahagya itong posibleng super typhoon Yuan. Kaya maghanda na nga po, mag-prepare po tayo sa malakas na bagyo na ito na makaka-apekto nga po hanggang sa parte ng Central Luzon, even Southern Luzon ay posibleng maramdaman ito. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yung nakikita natin. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na nakaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.